GMA Vice President Annette Gozon nagsalita na sa isyung pagtanggal sa Showtime. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. Muli po ako ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mapayapa at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction po ulit tayo mga tagapanood, at ito po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Ilalagay ko po yung links ng channel niya sa description para mabisita nyo rin po at masuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. Kaya naman huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Senior Vice President Annette Gozon Valdez binasag na ang katahimikan patungkol sa balitang hindi na pag-renew sa kontrata ng noontime show na It's Showtime. Aalis na nga ba ang nasabing show at papalitan na ng TikTok Clock show ng GMA Network? Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Matapos nang kumalat ang mga spekulasyon patungkol sa magiging kapalaran ng noontime show na It's Showtime ng ABS-CBN sa umano'y napipinto nitong pamamaalam sa GMA Network, ay agad naman naglabas ng pahayag ang Senior Vice President ng GMA Network na si Atty. Gozon Valdez sa pamamagitan ng isang panayam. Noon pa man daw kasi ay usap-usapan na hindi na daw i-renew ang nasabing network ang It's Showtime, dahil papalitan na daw ito ng TikTok Clock sa time slot na pag-aari ng GMA Network. Mas lumakas pa ang usapan na ito dahil itong December kasi ay matatapos na ang kontrata ng It's Showtime. Ayon naman sa inilabas na impormasyon ng kilalang pahayagan na PEP Philippines nang makausap nila si Annette sa pamamagitan ng pagme-message via Viber na kasalukuyang nasa Singapore ngayon, ay nagbigay ito ng detalye patungkol sa It's Showtime at nilinaw nito ang kumakalat na isyu ngayon. Ayon sa naging paglilinaw ni Gozon, "We are in the process of negotiations now for the renewal of Showtime." Nang tanong din naman ulit si Annette ng PEP, kung ang ibig sabihin ba nito ay mas malaki ang posibilidad na mananatili pa rin sa GMA7 ang noontime show ni na Vice Ganda? Sinabi niyang, "I do not know who released this info since we are still currently negotiating na for Showtime's renewal." Ayon pa kay Annette, sa totoo lang, ang ibang mga taga-TikTok Clock ay sinasabi sa aming mas gusto nila ang kasalukuyan nilang time slot. Ayaw rin so nilang ma-pressure ng sobra kung sakaling ililipat sila at ito na ang magiging noontime show ng Kapuso Network. Siyempre hindi nga naman biro ang makakabangga nila at makakasabay sa time slot, dahil andyan ng TVJ na isa sa mga pader na hanggang ngayon ay nananatiling malakas pa rin, na isa rin sa pinakamaraming viewers, supporters at mga sponsors kaya nakaka-pressure nga naman. Samantala, may mga spekulasyon naman na may negotiation daw ang Tape Inc. sa GMA7 na ibalik sa kanila ang noontime time slot, pero ayaw itong sagutin ng President at CEO ng Tape Inc. na si Ms. Malut Chua Fager. Sabi naman ng ilang taga-tape, wala silang alam na may ganoong negosasyon sa GMA7, pero sana totoo raw yun. Well, mukhang false information ang kumakalat ngayon sa social media tungkol sa pag-alis ng noontime show na It's Showtime, dahil kinumpirma na ni Atty. Annette Gozon na may negosasyon na nangyayari ngayon sa pagitan nila at ng ABS-CBN. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Tingin ko po talaga mga tagapanood, malabong tanggalin yung It's Showtime dyan sa GMA7. Dahil unang-una po, minsan nga po nagna-number 1 sila sa noontime show eh. Diba natatalo po nila yung It Bulaga. Kaya laki-laki po ng perang pinapasok ng It's Showtime dyan, mga tagapanood, tas tatanggalin mo. So malabo po yan, business is business. Kahit pa sabihin mo magkalaban po sila dati, kung mo may pinapasok pong mga limpak-limpak na pera sa network nila, hindi po nila basta-basta aalisin yan, mga tagapanood. Maliban na lang po kung makikita talaga nilang humihina, gaya po noong pinalit nila sa Itbulaga noon, di ba po mga tagapanood, yung happy ano ba yun? Hindi ko na po maalala kung ano yung pinalit noon dati, kasi di ba naagaw nga po yung nabalik na po sa TVJ yung Itbulaga, di ba? Ang hina-hina po noon, kaya po inalis po siya. So pinalit nga po yung It's Showtime. So kaya nga po wala pong katotohanan, yung maraming spekulasyon, maraming mga balita na kumakalat na alisin na yung
It's Showtime. Sa laki ng pera na pinapasok niya sa GMA7, aalisin mo, 'di ba? Parang nagtanggal ka ng mga pagkakakitaan mo. Hindi po yung gagawin ng isang negosyante na gustong kumita ng malaking pera kagaya nitong GMA7. Kaya po yung It's Showtime dyan, panigurado po yan mga tagapanood. Hanggat may ipinapasok na pera yan sa GMA7 ay mananatili po yan sa GMA7. Maliban na lang po kapag nabigyan ulit ng prangkisa ang ABS-CBN. Yan po siguro mga tagapanood, aalis yan dyan at babalik na yan dun sa mother network nila. So yun lang po mga tagapanood, na nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.